At ngayong umaga po ay nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil narito po tayo sa biyaya ng ating Panginoon lamang. At binabati ko po yung mga kapatid po natin from FCC Abu Dhabi. Praise God po at nakasama po namin kayo ngayong umaga. Palakpakan po natin ang Panginoon. Madalas po mga kapatid, kagaya ng binasa po kanina ni Pastor Mark, meron po tayong mga overwhelming situation na nararanasan po natin sa ating buhay. Tama po. May mga discouragements or panghihina ng loob, despair or kawalan ng pag-asa. Tama po. At meron pong isang tao, ang pangalan niya po is Paul Richard Alexander. Siguro po yung iba po sa atin alam po yung kwento nito. Sabi po dito, he is the man in the iron lung. Alam niyo po kung sino tong taong to? Nababasa niyo po, napapanood niyo po, di ba? At nagkwento nga po sa akin, si Sister Ana, nagkwento po siya sa akin. Sabi niya, nung napanood niya daw ito, umiyak din daw po talaga siya kasi makikita po natin mamaya kung bakit, di ba? And hindi naman po lingig sa inyong kaalaman na meron din kapatid si Sister Ana na dumanas din ng halos parang paralysis sa katawan. And itong taong ito, he has this polio. Sa atin po ngayon, may vaccine na yung polio eh. But during the 1920s up to the 1950s, wala pa pong vaccine ng polio. At ang ginagawa po ng polio sa katawan ng tao, it paralyzes your muscle, your body. And the worst case scenario ay maparalyze yung iyong spinal cord. Pag na-paralyze ang spinal cord mo, gagamitin yon, hindi gagalaw yung muscle para makahinga yung lungs mo, para mag-work. And itong si Paul Richard Alexander at the age of 6, nalaman po na may polio siya. To the point na akala ng mga magulang niya, mamamatay na siya. Why? Nakita siya nung isang nurse na nakahiga, hindi na humihinga. Buti na lang may isang doktor na kumuha sa kanya at nilagay siya sa isang iron lung. Yung iron lung, ang ginagawa nun ay nagke-create siya ng air pressure, siya yung parang magiging baga mo para makahinga ka ng maayos. Kaso, ang mangyayari, hindi ka makagalaw. Forever. Paralyzed po siya from neck hanggang feet. Kaya nakahiga lang po siya for the next 71 years. Imagine niyo po yun. For the next 71 years, nakahiga lang po siya. 78 years old po siya nung namatay. Parang, kung titignan po natin, there's an overwhelming discouragement sa isip niya. Tama po? Pero hindi po ganun yung ginawa niya, ni Paul Alexander. Alam niyo po ang ginawa niya? Sabi po dito, he learned to memorize instead of taking notes. And at the age of 21, siya po ay nakagraduate ng high school. Imagine niyo po, homeschooling po ito. Nakagraduate po siya ng high school, top 2 sa kanyang klase. Pagkatapos po noon, nakareceive siya ng scholarship sa Southern Methodist University at transfer siya sa University of Texas at Austin. At graduate siya ng bachelor's degree in 1978. At naging lawyer ng 1984. Imagine that, kapatid. Walang kayang pumigil doon sa layunin ni Paul sa kanyang buhay. Because he has the will to live. And not just to live, but to live with purpose. Pakisabi nga po sa katabi niyo, purpose. Ano pong layunin ng inyo pong mga buhay? Yun po ang tanong po sa atin ngayon. Ano pong layunin sa ating buhay? Ito pa po ang maganda kay Paul Richard. Alexander has been recognized by Guinness World Records as the person who has spent the longest amount of time living in an iron lung. Ilang years po siya nasa iron lung? 71 years. Triple po. Halos triple ng edad ko po ngayon. Imagine niyo po, ganun siya katagal pero hindi niya hinayaan this overwhelming situation or discouragement sa buhay niya na maghari sa kanya. Hindi niya po hinayaan yun. Ang ginawa niya,
He turned yung overwhelming situation and he overcame it. Amen? And it is an inspiration to us. To the point na, last January po, may TikTok account pa siya. Di ba? Sino po dito may TikTok account? Parang ayaw umamin nung iba. Parang ayaw umamin na may TikTok account And he has 330,000 followers at that time of his death. Unfortunately, mga kapatid, siya po ay namatay last March 11. Pero nakita ko po itong story na to way back 2018, 2019. And some of us here, this is a story of inspiration, motivation. And this story shows that when there's overwhelming discouragement, there's this man, Paul Alexander, who had an overwhelming will to live. Kagaya po ng sabi ko kanina, not just to live, but to live with purpose. But the question to us right now, mga kapatid, how do you respond when discouragement comes? Paano ka po tumutugon pag pinanghinaan ka ng loob? Ikaw ba yung taong iyakin? May mga taong pagka nanghina yung loob, umiiyak eh. Wala naman pong masama sa pag-iyak. Ikaw ba yung taong naninisi ng ka nadi-discourage? O ikaw yung taong positibo yung tugon sa iyong panghina ng loob? We need to understand, mga kapatid, dito po sa book of Nehemiah, that there's a lot of discouragement silang naranasan. And Nehemiah chapter 4 tells us how important it is to react and respond properly in these challenges. May discouragement, pero paano ka magre-respond at paano ka magre-react sa discouragement? Alamin po natin, there's an overwhelming discouragement. Basahin po natin. Sabi po dito, nang mabalitaan ni Sanballat, Tobias, at ng mga taga-Arabia, Ammon at Asdod, na halos mabuo na namin ang pader ng Jerusalem at ang mga butas nito ay natakpan na, lalo silang nagalit. Nagkaisa silang salakayin ng Jerusalem upang kami kuluhin. Ang source ng discouragement ni Nehemiah and the people of Jerusalem ay si Sanballat, Tobias, at sila Geshem, at iba pa pong mga tao. That's the source of discouragement. Kailangan po sa buhay natin, alamin po natin kung saan nanggagaling yung mga discouragements. Kung saan yung source. And there are enemies at all front, napapaligiran po sila ng enemies, ng mga kalaban. Tignan nyo po kung gaano po sila napapaligiran. Si Sanballat po in the Samaritans sa north. Si Tobiah and the Ammonites sa east. Si Geshem and the Arabs to the south. And Ashdodites to the west. Kung titignan nyo po yung mapa, and mahilig po ako magmapa eh. So, kung titignan nyo po yung mapa, ito po yung Jerusalem, yung nakabilog po na red. At kung makikita nyo po, yan po yung mga neighboring nations po na kalaban po nila. Nakita nyo po? Marami pong nakapaligid sa kanila na discouragements, na opposition. Pero magiging dahilan ba para sila isumuko? Sa tingin niyo po? Napakatatag po ng leadership ni Nehemiah. Dito po sa chapter 4, nakita natin kung gaano siya katalino at karunong na leader. Sabi po dito ng isang unknown author, in times of adversity, many people lose their courage and display a weakness that is unnecessary. They assume that a loss or a disappointment is a failure, when actually misfortune can mean opportunity. We must weave from our circumstances the pattern and texture of life. Strength is gained by overcoming adversity, not by giving into it. Lalo daw pong lumalakas yung ating loob kapag nilalampasan po natin yung mga pagsubok, hindi po tinatakasan. Amen po? Kaya wag po nating takasan. Pag may pagsubok po tayo, thank you Lord. Di ba? Thank you Lord, may pagsubok tayo. Why? Para po ma-strengthen yung ating spirit, yung ating mental, yung ating emotional, and most importantly, yung spiritual life po natin. And hindi lamang po merong sources of discouragement, meron din pong voices of discouragement. Agree po ba kayo? May mga tao talagang
sa tingin natin ngayon, or sa tawag natin ngayon, nega. Masyadong nega. Agree po? May mga ganyan tao sa work, sa school, o sa kahit saan pa mang lugar, may mga taong nega. Sabi po dito, kaya nanalangin kami sa aming Diyos at nagtalaga kami ng mga bantay araw at gabi. Tingnan niyo po yung panalangin ng mga taga-Huda. Ay may ganitong awit, nanghihina kami sa bigat ng pasan at sobrang dami ng batong nabuwal, hindi namin kaya ang hirap na ito na itayo ang pader sa maghapong trabaho. Imagine niyo po, sa sobrang discouraged nila, nakagawa po sila ng kanta. Sa sobrang discouraged po nila. Sabi po nila dito, nanghihina kami. Tapos, sobrang dami ng bato. Hindi namin kaya ang hirap na ito. Siguro tayo po, somehow makaka-relate tayo. Pagka malungkot tayo, lalo na mga Pinoy po, di ko po ma-gets. Pagka malungkot po ang Pinoy, ano pong ginagawa? Yung iba kumakain. Pero yung iba po, ang ginagawa, nagpapatugtog pa ng malungkot. Tama po. Yung malungkot ka na, nagpapatugtog ka pa ng malungkot. Sino po dito ganon? O kaya nasasaktan ka na. Yung mga broken-hearted dyan. Pag broken-hearted ka na, kakanta ka pa nung paboritong-paborito po ni Pastor Mark na gusto ko nang bumitaw. Di ba po? Yung mga ganyan po na ano. Hindi, bumabawi lang po kay Pastor Mark. Lagi po akong minimension eh. Pero di ba po ganun tayong mga Pinoy? Gusto pa po nating nasasaktan tayo. Kapag broken-hearted ka, kung ano-ano pinapatugtog mo, imbis na malipap yung spirit mo, yung emotion mo, yung mental health mo, mas lalo mo pang dinadawan kasi nagpapatugtog ka pa ng mga nakakalungkot na kanta. And dito, yung mga taga-Huda, there are voices of discouragements. Ano pong ginawa nila? In-entertain po nila yung voices po na yun. To the point na naagawa po sila ng kanta. Sa sobrang takot po nila, sa sobrang hina ng loob nila, naagawa po sila ng kanta. And the men of Judah voices their discouragements first. Alam niyo po ba na ang tribe of Judah, sabi po dito, is seen for their courage and their leadership. And yet, they have allowed discouragement to set in the point that they were ready to quit. Yung mga matitibay na tao, pinakamatibay na lahi or tribe sa Israel, sila pa yung na-discourage. Imagine niyo po yun. Bakit po natin nasabi? In Genesis 49, verse 8 to 10, kung kayo po may mga dalang Bible, buksan po natin sa Genesis chapter 49. Wala po dyan sa screen. May kita po natin yung blessing and prophecy sa tribe ni Judah. Sabi, ikaw naman, Huda, ay papurihan niyong mga anak ng ina mong mahal, hawak mo sa leeg ang iyong kaaway, lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang, mabangis na leyon ang iyong larawan, muling nagkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Huday, leyong nahihimlay, walang mangangahas lumapit sinuman. Setrong sagisag ng lakas at kapangyarihan, sa kanya'y kailanmay hindi lilisan, mga bansa sa kanya'y magkakaloob, mga angkan sa kanya'y maglilingkod. The blessing and the prophecy from Genesis 49, nag-crumble po dito sa Nehemiah chapter 4 because of the voices of discouragements in their surroundings. Ano pong sabi nila? Our strength is failing. There is much rubbish and we are unable to finish. And what can we learn from that, mga kapatid? No one is immune from discouragements. Kahit sabihin mong ikaw yung pinakamalakas na tao sa buong mundo, o kaya kahit dito na lang sa FCC Manila, no one is immune from discouragements. Lahat po tayo makakaranas po ng panghihina ng loob. And all of us must guard against discouragement and despair. Hindi po natin alam, yung katabi po natin, nanghihina na pala yung loob. Hindi natin alam, yung katabi po natin, nawawala na po pala ng pag-asa. Di ba? Kaya kailangan po nating tignan din, i-discern din, maging sensitive din sa kapwa po natin, mga Kristiyano, sa pamilya po natin dito,
sa FCC Manila. Because some of us here right now, may mga discouragements. May despairs. May mga overwhelming situation na kinakarap, pero hindi lang yan nagsasabi. Tignan nyo nga po yung katabi nyo. Hindi lang yan nagsasabi, pero meron yan. Diba? Kaya kailangan po natin yung bawat isa. No one is immune from discouragements. Alam niyo po, ang ginagawa po nila Sanballat, doon po sa next slide, they are leaking their threats. Kaya po na-discourage yung mga taga-Huda, kumbaga, they are leaking yung mga gagawin nila. O kaya yung mga discouragements na sinasabi nila. Alam niyo po, napaka-ano po yan napaka-lakas po yan yung mga voices, mga negative na mga voices sa buhay po natin, madali pong maka-apekto yan sa ating buhay. And this was so effective that those who had positioned themselves around these people had come to Nehemiah 10 times and told him about the threats. Sa English version, alam niyo pong ilang beses lumapit yung mga taga-Huda kay Nehemiah? 10 beses na nagsumbong. Ganito yung ginagawa nila. Puro discouragement, puro paninira. Marami po. Sa paligid po natin, maaaring may mga ganun tao po no? Talagang sisiraan ka. Di ko lang po alam, pero baka sa inyo pong mga work. Ang mas masakit po, mismo sa pamilya, na doon pa po mismo nakakaranas ng panghina ng loob. And the lesson that we can learn about this discouragement is, sometimes, kaya po tayo nadi-discourage. Kasi, yung mga taong nakapaligid sa atin, ay yung mga negative people. Tama po. Madalas po tayong dumikit sa mga taong negative. Sa mga taong nandi-discourage. Nangahatak pababa. If you're discouraged, you might want to look at the kind of people you tend to listen to. Nakakaapekto po yung ating kalooban doon sa mga taong pinapakinggan po natin. Tama po. Sa mga taong naririnig po natin. Mapa face-to-face man yan, mapa nasa Facebook man yan, kung yung mga pinapakinggan mong tao, yung puro kasiraan lang, puro chismis, tama po? Puro, yung sa mga FB Reels, videos, puro kasiraan lang ng tao, yung mga influencer na ganito, ganyan, ma-adapt mo yun makukuha mo yun Kasi yun yung mga input mo Tama po. Kaya dapat po, piliin natin kung sino yung sasamahan at pakikinggan po natin. Kapag ang isang bulok na kamatis, ilagay mo sa mga sariwang kamatis, anong mangyayari po? Magiging, yung yung bulok na kamatis ba magiging sariwa? Hindi po, di ba? Yung isang bulok na kamatis, siya pa yung makakahawa dun sa mga sariwang kamatis. Tama po. Pero pag yung baga, inilagay mo sa mga uling, ano mangyari po sa mga uling? Magbabaga din po. Dumikit ka doon sa mainit sa Panginoon. Amen? Dikit ka doon sa mainit sa Panginoon. Dikit ka doon sa mga taong alam mong makakatulong sa iyo to pursue your goal. Huwag kang dumikit doon sa mga bulok na kamatis. Amen? Nakita po natin dito that there's an effect sa discouragements. Tignan po natin. Number 1, ano pong epekto? There's a loss of strength. Nanghihina kami sa bigat ng pasan. Huwag mo nang i-entertain pa. Kasi pag in-entertain mo yung discouragements, may mga tao po kasi na pag in-entertain yung discouragements, anong nangyayari? Hindi po sila makapagtrabaho. Tama po. Hindi po sila makapag-focus. Nawawala po yung lakas nila. Nadadamay po yung physical bodies po nila. Tama? Kapag ka mentally weak ka, ang nangyayari, nagmamanifest yan sa physical body mo. Kaya pag nadi-discourage ka, ang unang nangyayari sa'yo, tinatamad ka. Tama po? Natamad ka pumasok. Kunyari, makikita ko na naman si negative pa naman yun. Sisigawan na naman ako. Di ba? Tatamarin ka na ngayon pumasok sa trabaho. O kaya sa school. Yung makikita ko na naman yung kaklase kong lagi na lang akong binubuli.
Anong mangyayari sa'yo? Manghina ka, gusto mo na lang sa bahay. Kaya meron po ditong loss of strength. Nanghina kami sa bigat ng pasan. Pangalawa, there's a loss of vision. Dahil sa discouragement, naging blurred po yung kanilang goal. Tingnan nyo po. Sabi, sobrang dami ng batong na buwal. Naalala nyo po yung last preaching po natin, yung stand your ground. Ano pong sabi sa dulo sa sa verse 6 ng Nehemiah? Nakakalahati na po sila, di ba? Nang tinatayo nilang wall. Pero bakit dito ang sabi nila, sobrang dami ng batong nabuwal? Sa tingin niyo po? Dahil nag-focus na po sila doon sa mga nasira kaysa doon po sa naitayo nila. Nakakalahati na po sila eh. Pero dahil sa discouragement, kahit gaano pa kataas ang maitayo nilang wall, feeling nila talo pa din sila. Ganun po yung feeling po nila. Kasi they are fixated, they are focused doon sa mga bagay na nasira. Hindi doon sa mga bagay na naitayo na nila. At minsan, it is a matter of perspective. It is a matter of point of view. Sabi po dito, sa Philippians 3, 13 to 16, Brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Ang nagsabi po nito si Paul. And we know his past life. Legalistic po siya, talagang sunod siya sa kung ano yung sinasabi ng law, to the point na pinapatay niya yung mga naniniwala kay Jesus. And that is his past. Minsan po kasi yung mga past failures po ng buhay po natin, ginagawa po nating death sentence. Tama po? Madalas pong nabubuhay pa rin po tayo sa nakaraan. Your past failure serves as a lesson, mga kapatid, not a death sentence. Nakita ko po ito eh. Isang quotation to sa Facebook. Sabi niya, your past failure serves as a lesson, not a death sentence. Kaya wag po nating tambayan yung mga nakaraan po nating pagkakamali. Hindi po tinatambayan yan. Sabi po dito, forgetting what lies behind. Sabi ni Paul, yes, forget the past, but remember the lesson from it. Hindi po pwedeng finorget mo lang yung past, pero pinorget mo rin yung lesson na matututunan doon. Ibig sabihin, hindi ka talaga natuto doon sa past mistakes mo, sa past failures mo. And number 3, there's a loss of confidence. Ano pong sabi nila? Hindi namin kaya eh. Medyo mahirap na. Diba? Sabi, hindi namin kaya ang hirap na ito, na itayo ang pader sa maghapong trabaho. Pero nakita nyo po, kalahati na sila eh. Nakakalahati na po sila sa wall. Pero dito, sabi, hindi namin kaya ang hirap. Yung mga ganyan tao po eh. Marami nang nagawa, at the middle ng ginagawa nila, parang di ko na yata kaya. Diba? Once they started telling themselves that they couldn't do it, they were in big trouble. And ayan po yung epekto ng discouragements, ng voices of discouragement sa atin. Hindi lamang po sa kanila, sa atin din po. Kaya paano po natin ma-overcome ito? Sabi po dito, overcoming discouragements, nabasa ko po ito kay Charles R. Swindoll, yung kanyang book na Hand Me Another Brick. Ito po particularly kay Nehemiah. And pinaraphrase lang din po natin yung mga ideas. Pero ito po yung ilan sa mga ideas na nakuha natin. Sabi po dito, focus on what's in front of you. Basahin po natin. Ang ganda ng ginawa ni Nehemiah. Kaya't nagtalaga ako ng mga bantay sa ibaba, sa likod ng pader, at sa mga lugar na hindi pa tapos ang pader. Inilagay ko sila sa gawaing ito ayon sa kani-kanilang angkan, binigyan ko sila ng iba't ibang sandata, gaya ng espada, sibat at pana. Sabi po dito, Nehemiah stationed the people by their clans. Their goal is self-preservation and protection. Dahil nga may threat ng invasion, may threat na sisirain yung wall,
ang ginawa po ni Nehemiah, in-equip niya po yung mga tao. At hindi niya po in-scatter. Pinagsama-sama niya po yung mga magkakapamilya, magkakaklan. Bakit po? Mas madaling protektahan ng pamilya kapag may dumating po na mga outsiders. Kaya niya po ginawa yon. And here, ang gusto pong ituro sa atin ni Nehemiah, God wants us to focus on what's in front of us. Pakisabi nga po sa katabi niyo, focus. Focus po dito sa harapan. Focus po. Focus po tayo sa pinapagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Dito po sa screen, makikita niyo po yung next na picture. Ano ba nakikita niyo? Horse. Dito po sa kabila. Horse din, di ba? Nasa truck sila, horse truck. Ano po mapapansin niyo sa mga kabayong nandyan? Ano pong tawag dyan? Tapa-oo. Sino pinagsasabi nun? Yan, tapa-oo. Or sa English po, blinders. Or blinkers. Nakita niyo po yan, no? Sa tingin niyo po, bakit may ganyan yung mga focus? Bakit kailangan nila mag-focus? Alam niyo po ba yung personality ng mga kabayo? Ito po, hindi pa po ako nakasakay sa kabayo, pero syempre, pinag-aralan po natin. Madali po silang magulat. Pag may dumaan lang sa gilid nila, magugulat yun, biglang sisipa. Pangalawa, madali po silang madistract. Kunyari po, tumatakbo po yan. Nakita sa kabila ng makinang na bagay o kaya nakakakit na bagay, i-stop po yan ang pagtakbo. At pangatlo, para protektahan po yung kanilang mga mata. Kaya po nilalagyan ng tapa-oo or blinders or blinkers. Because, kailangan nila mag-focus. Minsan, ganyan din po sa atin kailangan po natin lagyan Nakakakita po sa Facebook, yung mga nag-e-exam, di ba may nakalagay po na folder dito, magkabilaan. Yung iba pa nga po, may picture pa po nung, alam niyo po yung sa Katoliko, yung mukha po ni Jesus. May picture pa nga po para pag lumingon ka, medyo mapapaisip ka, di ba? Yung mga kabataan, naranasan nyo ba yung maglagay ng gano'n? Naranasan? Minsan po, kailangan po nating maglagay ng ito po, hindi literal Baka literally nyo, pagpasok nyo po dito, may ganyan po kayo. Kasi ayaw nyo makita yung katabi nyo. Hindi naman. Kailangan po natin maglagay, hindi literal, ng tapa-oo sa buhay po natin. Tama? Kasi madali po tayo madistract. Aminin po natin. Ng mga bagay-bagay. Madali po tayo madistract. Kaya ano pong dapat gawin? Focus on what's in front of you. Sabay-sabay nga po nating sabihin. 1, 2, 3, go. Kaya kapag may nagsasalita po sa harapan, dito po tayo sa harap mag-focus. Okay po? Pangalawa, remember the Lord who is great and awesome. Sabi po dito, yung na lang naka-underline, alalahanin nating dakila at kamangha-mangha si Yahweh. Yung mga kapatid nga po nating Kristiyanong, sabi nila, count your blessings. Ilista mo. Sabi po dito, the call right from the start is to remember God's faithfulness and greatness. Yung una pong ginawa ni Nehemiah, naaalala niyo pa po ba? Ano pong una niyang ginawa? Ni-recall niya yung mga past miracles, achievements na ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Minsan yun lang po yung kailangan natin para lumakas ng loob natin I-recall mo lang yung past victories and blessing na ginawa sa'yo ng Panginoon. Sabi po dyan, spend time reflecting on what God has done in your life. Ginagawa po ba natin to? Are we spending time para pasalamatan ng Panginoon? Para mag-reflect? Magbalik tanaw po sa mga ginawa niya sa buhay natin? Or sinasawalang bahala po natin? Oh, sige, thank you, Lord. Marami po tayong pinanalangin na sabihin na natin hindi sinagot ng Panginoon. Pero marami po tayong hindi pinanalangin na sinagot mo ng Panginoon. Amen? Kaya wag po tayong mawalan ng pag-asa, manghina. Lagi po tayong magpasalamat. Ilista po natin. Maganda po ilista po natin.
Sabi po dito, anytime of discouragement sets in, pull out those pages and read them again. Pag nangihina ka, basahin mo ulit kung anong ginawa sa iyo ng Panginoon. Kaya nga po may mga devotion tayo, may journals tayo, para makikita po natin, pag binalikan po natin, may ganito palang ginawa ang Panginoon sa akin. Ngayon, may inspire ka ulit. Mag-inspiration mo ulit yun na lumaban ulit. So remember the Lord who is great and awesome. Number 3, lima po ito. Number 3, be prepared to every possible attack. Basahin na lang po natin yung naka-underline. Kalahati na lamang ng aking mga tauhan ang gumagawa ng pader at ang kalahati naman ay nagbabantay. Yun po yung ginawa ni Nehemiah. Nag-prepare siya kasi baka may attacking mangyari. Sa gumagawa ng pader, hawak sa isang kamay ng mga nagpapasa ng kanilang dala at sandata naman ang hawak sa kabilang kamay. Imagine niyo po, hawak nila yung espada, tapos may mga bato-bato silang hawak. Ganun po sila ka-prepared sa maaring mangyari. May threat, pero hindi pa nangyari yung threat. Pero prepared po sila. Isa nga po sa mga elders natin na laging sinasabi, preparation is genius. Or preparation is the key to victory. Tama po. Madedetermine po kung gaano kataas yung success po natin, kung gaano kataas po yung preparation po natin. Kaya mahalaga po ang preparation. Meron pong isang container ship. Ang pangalan po ng container ship ay SSS El Faro. Manggagaling siya sa port ng Florida, sa US. Papunta siya ng Puerto Rico, if I'm not mistaken. At itong container ship na to, in September 29, 2015, ay naglayag. Pero, may challenge. May bagyo. Ang ginawa po nila, next slide, they still continue their voyage, o yung paglalayag po nila, amidst the weather condition, following their usual course. Ang ginawa ng kapitan, unfortunately, hindi po siya nakinig. Dumiretso po siya sa usual course niya. Ang nangyari po sa kanila, next slide, sila po ay namatay. Lumubog po yung container ship at 33 crew members po ang namatay, kasama po yung captain. Nung tinignan po nila yung black box, kasi may black box po sila, parang sa aeroplano din, nag-fail po yung captain. Una sa lahat, nag-fail siya na mag-detour, na mag-take ng another course. Dahil sa kanyang ego na marami na akong nalampasan na ganyan eh. Hindi na ako magpe-prepare. Kaya ko na yan. Experyensyado na ako. Pangalawa, nag-rely po siya sa 1 hour late na news, na weather news. Hindi po siya nag-rely dun sa mga kasama niya, mga crew members niya, na sinasabihan na siya na ito yung latest news pagdating sa weather, kailangan po natin itong sundin. Hindi po siya nakinig. Ang nangyari, lumubog yung barkong sinasakyan po nila. Marami pong container ang sayang, pero marami pong buhay ang nasawi because of the lack of preparation. And because of pride and ego. Kasi, eksperyensado na ako eh. Kumbaga sa atin, matanda na ako sa pananampalataya. Tagal ko nang kasama si Lord. Hindi na ako babagsak. Kahit di nga ako mag-prepare dyan eh. Pero hindi po. Hindi po natin hawak ang buhay po natin. Sabi po ni James, ano po ba ang buhay natin? Isa lamang pong singaw. Hindi po natin hawak. Kaya lagi po tayo maging prepared sa mga ginagawa po natin. And the lesson doon sa cargo ship na yon, sa container ship na yon, hindi po siya humingi ng tulong sa iba. Tama po. Ang pinakinggan niya lang po yung sarili niya. And number 4, seek others' help. Kailangan mo yung kapatid mo sa pananampalataya. Wala pong Lone Ranger na Kristiyano po dito. Wala po dito yung magsabi na hindi mo kailangan ng church. Hindi mo kailangan umatin ng Sunday service. Wala pong ganon. Kailangan po natin ang bawat isa. Yang katabi mo, pag tinignan mo yan, kailangan kanyan. Pero, kailangan
mo rin siya. Sabi po dito, kaya tuwing maririnig ninyo ang tunog ng trumpeta, magtipon-tipon tayo sa kinatatayuan ko, ipaglalaban tayo ng Diyos natin. Ang ginawa nila, nagkaroon sila ng rallying point. May point sila, parang may flag sila doon, na dito tayo magkikita-kita kapag dumating yung kaaway. Magpapalakasan tayo at ipaglalaban tayo ng Diyos. Ano po nakita ko doon? Kailangan po natin yung bawat isa para magpalakasan. At sino pong lalaban sa atin? Si Lord. Hindi po tayo yung lalaban, pero kailangan natin maging prepared. Kasi si Lord yung lalaban sa atin. Kaya kailangan po natin yung bawat isa. And I hope, and we hope, na makasama po namin kayo sa ating prayer meeting because that is our rallying point. Prayer meeting, doon po tayo magpapalakasan. Doon po natin ipagpipray yung kahinaan po ng bawat isa, yung pinagdadaanan po ng bawat isa. Kaya I encourage everyone, mga kapatid, sama po tayo sa prayer meeting po natin. Because that is our rallying point. Hindi mo kaya mag-isa? Huwag po tayo ma-pride kasi hindi po natin talaga kaya mag-isa. Kailangan po natin ang tulong ng bawat isa. Sabi po dito, lastly, continue the work. Dito pa lamang po magpapatuloy ng trabaho, hindi po sa umpisa. Ano po yung una? Focus on what's in front of you. Remember the Lord who is great and awesome. Be prepared to every possible attack. Seek others' help. Dito ka palang magko-continue to do the work. Madalas po kasi, inuuna natin yung continue. Kaya nasisira po. Mas lalo po tayo nagpe-fail. Kasi ginagawa po natin yung mga bagay na hindi naman natin kaya mag-isa. Tama po? Paano kung yung ginawa ng mga taga-Huda ay tuloy-tuloy lang sila? Baka lalo pang na-damage yung wall. Kasi iba yung mindset nila eh. Down sila eh. Pero dahil dito, last yung continue the work, nakita nyo po yung progress, yung step by step. Nakita nyo po? Mas maitatayo po na maayos ang wall. At kung gusto po natin, mga kapatid, na maitayo ng maayos yung wall ng ating mga buhay, ng ating family, at ng ating church, focus on what's in front of you. Nakalagay po dyan. Remember the Lord who is great and awesome. Be prepared to every possible attack. Seek others' help and continue the work. Amen? You want to overcome discouragements, impossible situations? Gawin po natin ito. Because God will fight our battles for us, mga kapatid. Panghawakan po natin yung pangako ng ating Panginoon, the Lord of hosts, na lalaban po sa atin, sasama po sa atin each and every step of the way. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, amin pong hinihiling na samahan niyo po kami sa aming mga battle. Hindi po namin kaya ng kami lang. Hindi po namin kaya na diskarte lamang po namin. Hindi po namin ito magagawa sa amin lang pong sariling mga abilidad. Panginoon, ang amin pong hiling na turuan niyo po kaming magalak sa gitna po ng mga pagsubok. Turuan niyo po kami na sumamba sa iyo sa gitna po ng mga panghihina ng loob na amin pong nararanasan. Panginoon, gumalaw ka sa aming mga buhay. At turuan niyo po kami na mag-rely solely, Lord God, and only to you. At habang inaawit po namin ang awiting ito ay matagpuan po namin yung kagalakan po na nasa inyo lamang, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, amin at amin.